Okay, Bank of Commerce. Sige. Sister, mag-upisa kayong dalawa. Labas kayong dalawa. Kung meron ka rin. O sige po, labas kayo. Ikaw, sister, labas ka rin. Pag nakabalik, dalawa. Nakabalik. Meron dito? Another Bank of Commerce po? O sige. Wait lang, ito mo lang dalawa. Pag nakatapos, lalaki muna unahin ko. Pag nakatapos, dalawa. Nakatapos, eto na siya, dalawa. So yung dalawa, basta dalawa lang, ha? Huwag na maingay, mga kapatid ko, kapanalig, kaibigan, kapamilya, kapit, yan. Okay, nagsalita ang bangko. Umpisahan ko, Pidos. Listen na. Introduction to Pidos. Listen na po. Ako lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng Pidos? Ano po ibig sabihin? Yes, thank you po. That is an acronym. Free. Listen na. Preliminary Departure Orientation Seminar. Tama ba? Tagalog. Para mabilis. Mag-seminar ka. Yun na yun. So, ayaw nyo ba na mabilis? Ayaw nyo? Gusto nyo po ba magpidos? Yung totoo. Kagustuhan o napilitan? Kagustuhan o napilitan? Kagustuhan o no choice? Sabi ko rin, napilitan ka lang. Ang dahilan kaya kayo narito, Pidos kasi is a mandatory requirement. Wala ka na magagawa, nakabatas at nakasaad sa batas. Bago umalis ang isang manggagawa, no exception. First time, even ex-abroad, you need to undergo Pidos. Yan ang dahilan. Bakit hanggang ngayon, ex-abroad, nagpipidos ka ba rin? Meron po kami nagpidos natin dito. Nakakatuwa. 67 years old. Again, meron kami nagpidos, 67 years old. 20s pa lang daw nag-a-upload na siya. Sabi niya sa akin, Ma'am, dati walang pidos, pero nang magsimula ako magpidos, abay, pumidos na ako ng pumidos. Sabi, umiwas ko na yung pidos na yun. Nakakatuwa. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, Ma'am, huwag ka na mag-attend. Pinauuwi ko na. Sabi niya sa akin, sige lang ma'am, proseso yan. Hindi naman po ako nagmamadali. Nahirap magmadali. Kasi magmadali ka, lagi ka nagkakamali. Totoo yun. Madalas pa naman ang OFW, pag nag-apply, nagmamadali. Kailan darating ang visa? Kailan darating ang kontrata? Kailan ka aalis? Kailan magpido? So ayan, nagmamadaling mag-apply. Samantalang paglilipad na yung aeroplano mo, iyak-iyak ka na. Laglag lahat. Laglag bala, laglag pati sipon mo, laglagan niya. Okay, so naintindihan ang dahilan kung bakit kayo naririto. Bilisan na natin. Dito na tayo sa mga plano mo. Ayan. Module 1 ng Pidos. Migration realities. Actually, kanina pa itong na-discuss ng bangko. Shortcutin ko lang. May plano, wala? Meron, wala? Anong plano mo dyan sa disyerto? Ano, picture ka lang dyan eh. Isang talong, isang sagot. Anong kukunin sa abroad? Para kanina yung pera? Para kanina po? Siyempre sa sarili. Do not forget. Kasi laging limot ang sarili. Tama ba? Kasi meron sa abroad. Magandang oportunidad. Number 2. Bakit ka mag-abroad? Kasi gusto mong makasakay. Totoo hindi? Totoo yan. Mentality. Kasi yung Pilipino, mababaw ang kaligayahan. Makasakay ng aeroplano, yumaman, makapag-travel, magkaroon ng experience, umuti. Di ba? Totoo hindi? Oo, iniisip ko rin yan. Honestly, nung mag-abroad po ako, iniisip ko talaga kung puputi ako o hindi. Pero, hindi talaga ako pumuti. Ayaw niya. Hindi ko lang kung bakit. Ayaw niya. Okay lang sa akin. Hindi ko naman talaga pinangarap pumuti. Bakit? Pilipino ako.
I love my color. Siyempre, katwiran ko, black is beautiful. Black is beautiful, but too much black is charcoal. Okay. 3. Ayon sa pag-aaral, level na study, karaniwang pangarap ng isang manggagawang Pilipino. Pakibasa. Eto na siya. Pasok ba lahat ng pangarap nyo? Kayang gawin? Ilang taon na kontrata sa abroad? 20 years yan. Naniniwala ba ka? Bakit? K-12. 12 years. College, 4 years. 16 years. 16 years. Tapos aalis ka anak mo, grade 1. Tapos pagbalik mo yung anak mo, may grade 1 na din. Ikaw ba yung nangyayari yan? Ano ba? Dream house. Yung asawa mo, sinungaling. Sasabihin niya, kompleto na. May pinto, bintana, bubong, terrace. Nagpa-picture pa. Pagbalik mo, hindi mo bahay. Sa kapitbahay mo pala. Pisting asawa. Hindi mo ba? Meron kasi sinungaling na asawa eh, no? Sinungaling ba? Sinungaling hindi? Sinungaling! Ano, may pinagpuhugutan ba kayo? Okay, business. By the way, suggestion ko dito, magpagawa ka ng bahay pag uwi mo. It's up to you. Kung ano ang naipon mo, 50,000, okay lang yan. Good enough. Simulan mo, kahit poste yan. At least may poste ka na. Ay, salamat, may poste na ako. Next year man, ding-ding na. Okay, last one. Business. Hindi madali, tama ba? Isa lang ang gusto namin. Pinaghirapan mo yung pag-apply mo. Pinangutang mo sa kapitbahay mo. Tapusin mo ang kontrata. Tama? Unless, tarantado si employer, labas. Siyempre, halimbawa, tarantado talaga, gagasahin ka. Abay, alam mo naman, tapusin mo ang kontrata mo, pinagahasa ka na. Papayag ang paghahasa, araw-araw. 2 years. Ay, grabing gahasa, 2 years. Hindi nagahasa, in-enjoy mo na. Nakasaklap doon, nag-enjoy ka na, nag-extend ka ba? Super gahasa naman. 2 years. Siyempre, wala naman taong gusto mag-ahasa, no? Gusto niyo ba, Maray? Brother, gusto niyo ba? Gusto niyo ma-rape, brother? Ha? O, hindi mo talaga wish mag-aasa noon. Bakit? Kawawa kayo pag na-rape kayo noon. Wasak. Okay, kung sakali matapos si kontrata, may maganda nangyari, may masakit, may gains, may pains. Natural wala naman taong gustong ma-rape. Natural, syempre naman. Okay, ulitin ko. Kung sakali, natapos si kontrata, may maganda, sometimes, may masakit. Pag-usapan natin, magandang nangyari. Number 1 po, ayan siya. Kumikita ka para sa pamilya. Tama? Number 2, you're able to earn respect. Totoo yan. Tandaan niyo po, pag wala kang pera, hindi ka kilala. Nag-a-apply ka, hindi ka kilala. Pag alis mo, medyo kilala ka na. Nasa abroad ka, kilalang kilala ka. Pagbalik mo sa Pilipinas, artista ka. Tandaan mo, wala ka ng pera, utot ka na. Totoo yan. Number 3, skills enhancement. I'm sorry. Skills mo, nadagdagan.
Language mo, may nalaman ka. Kaalaman mo, nadagdagan. Experience mo, nadagdagan. Asawa mo. Sino sabi sa inyo magdagdag kayo? Nagdagdag ng asawa? Mama, nagdagdag ba ang asawa? Ano pangalan ng asawa? Papatira ko yan. Ay, grabe siya. Okay, ibaliktad natin ang istorya. Ito po yung kabaliktad ng istorya. Ito po ay... Sakit to ha. Sakit to. Hindi ko naman masyado pasakitin. Please.